Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Saturday and actually, umalis ako guys ngayon kasama ko si mother at kanina pa kami nakauwi. So, sumama muna ako sa agenda niya and then sinamahan niya ako sa agenda ko. So, magkasama kami ni mother, nag-rob muna kami, Robinson Palapala and then nag-Walter Mart kasi may binili din siya and then nag-Genstar kami. So, yun na yung last na pinuntahan namin and then umuwi na kami. So, namili ako guys, yun nga, yung sinabi ko sa inyo na kulang na kailangan natin sa Lunes, ng mga pang-ulam-ulam ng mga bata. So, bumili ako ng hotdog, ng burger patty, ng tocino, yan yung mga binili ko mga kasari. And then, bumili din ako ng sigarilyo kasi yung camel ko dito, tingin ko ay hindi aabot ng Monday kasi sobrang lakas dito guys ng camel na pula. Bumili din ako ng Marlboro Blue, Marlboro Lights, and Chester na pula. Kahit meron pa, bumili na ako kasi malakas din dito guys ang Chester na pula. So, bumili din ako ng mga plastic ng yelo. Meron lang ako isang nakalimutan, straw, para doon sa debote natin na soft drinks. Meron pa naman pero kukunti na. Bumili din ako ng plastic nga ng yellow and then plastic labo na paninda din dito sa tindahan. So, bumili din ako ng Copico Blanca, Bingo, and then Combi. Yun lang lahat guys, tsaka pang ulam. And then may inutos din si partner, bilhan ko daw siya ng saging, tsaka yung isda. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isda, nakalimutan ko. So, yun guys, yung mga binili namin kanina ni mother. And then, yung mga frozen guys, is nalagay ko na doon sa freezer. Kasi baka, pagka uwi, nilagay ko din doon agad-agad. So, ang topic natin ngayon, mga kasari, is yung gaano ba kayo nahihirapan mga kasari sa pagpapalit-palit ng presyo? 'Di ba may mga customer na sasabihin nila, kakabili ko lang nung nakaraan sa'yo niyan, ganito lang yung presyo. Ngayon, bago na naman yung presyo, nagtaas na naman. Parang ganun guys. Paano nyo ba ina-explain sa customer na ganito, ganyan, na nagtaas na yung dito sa sari-sari store ko, bakit hindi ako nai-stress sa pagpa-pricing, sa pagpapalit ng presyo kahit nagtataas, ganon. Wala akong ka-stress mga kasari sa kapag nagpa-price increase ako. So, thankful ako doon dahil wala masyadong mareklamador. Alam ng mga customer ko dito na mahal na talaga mga bilihin, lahat nagsitaasan. Kaya, hindi sila nagre-reklamo guys sa presyo ng mga bilihin ko, especially sa mga delata na halos lahat is nagtaas talaga. So, ayun nga. Medyo nangangalay ako. Ayan, dito tayo. Patong ko muna sa Nakaharang kasi si Bebang dito eh. Tayo nga muna ako. Gusto ko sinitong mga alaga ko, laging nasa ilalim ng inuupuan ko eh. So, ayan, lipat tayo. Bala ka dyan. May load po kayo? Anong SIM? Smart po. Ayan, ngayon lang ako ulit nakapwesto dito guys. Medyo okay pala. Pagpasensyahan nyo na guys sa aking pagmumuka. Dahil medyo haggard ko. Pagod na pagod. Galing sa pamimili. Ayun nga, mga kasari. Bakit hindi ako nai-stress gaya ng ibang store owner? Dahil yung iba nai-stress. Kasi ang daming reklamo ng mga customer na bakit daw kakabili lang nila ng ganun nung nakaraan, ganun lang yung presyo, but ngayon bumibili sila, iba na yung presyo. So, bilang isang sari-sari store owner, din tayo sa kumbaga tayo, natin na kunwari, tayo yung store owner, tapos customer tayo, syempre magtataka din tayo, 'di ba? May question sa utak natin. And lalo na kung hindi naman tayo namimili, 'di ba? Talagang may question mark. So, tayo bilang isang store owner, may tayo na mag-explain sa kanila na tumaas yung item kaya nagtaas din tayo ng presyo. Hindi naman tayo basta-basta na lang magtataas kung ganun pa rin yung puhunan, 'di ba? So, ganun, tamang explanation. Ako, ganun ako sa mga customer ko dito guys. Kahit nga minsan hindi sila nagtatanong ng presyo, sinasabi ko din na nagtaas, ganyan, para aware sila. Kasi, oo nga, hindi sila nagtatanong, pero
may mga customer kasi na hindi maboka, hindi na nagtatanong ng ganyan, pero pag alis nila or pagdating nila sa bahay nila, doon sila mapapaisip na mahal na pala. Pero kung nandyan pa sa harap mo, sabihan mo na sila, ay nagtaas to sa akin, ganito lang yung presyo niyan sa akin noon, ang laki ng itinaas. So ganun guys yung ginagawa ko dito. Hindi naman ako napapagod mag-explain sa mga customer kasi ayoko din ng pinag-iisipan ako na napaka-overpricing ko sa pagpepresyo. Yun kasi guys yung pinaka inaano ko dito, ini-aim ko talaga sa sari-sari store na wag akong pag-isipan ng customer na masyado akong gahaman sa pagpa-pricing. Kasi ako, talagang nag-aano din ako sa mga customer ko Talagang may care din tayo sa mga customer natin. Kumbaga, anuhan lang tayo, tulungan, 'di ba? Tayo, natutulungan nila tayo dahil kumikita tayo kahit papano. Tapos sila, sa mga needs nila, natutulungan natin sila na makapagbenta sa kanila ng mga tingi-tingi. Kasi sa iba naman talaga, hindi sila makakabili talaga ng mga tingi-tingi. Kailangan yung mga bundle, bultuhan, ganyan. So, ganun. Kaya hindi po ako nahihirapan sa mga customer ko dito. Kasi yung iba stress na stress, ganyan. Minsan, nauuwi pa sa away, ganyan. Between sa customer at sa tindera. Ganun. Na pinagmumulan pa ng away yung about sa presyo ng mga bilihin. Ako naman, nasa tamang pag-explain naman po yan sa mga customer. Pero minsan talaga, hindi din natin mga kasari, diba? Hindi naman tayo pare-parehas ng pinagdadaanan. May mga store owner na ang ingay mo! Takpan ng bunganga ni Bebang. Takpan ng bunganga ni Bebang. Bigla na lang tumatahol. So, ayun nga. May mga store owner na kalma, merong stress, merong pinagdadaanan sa araw na yon. Kaya, dumadating sa point na nagsasalubong yung customer at store owner. Kaya ayun, bilang isang customer din, dapat nating unawain na hindi naman lahat ng tindera ay gahaman sa pagpepresyo. Talagang mataas lang talaga ang mga bilihin ngayon. Kaya kami ay napipilitan din na mag-price increase palagi. Kasi palagi din pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. So, ayun po. Kaya super thankful na lang talaga ako sa mga customer ko dahil hindi sila masyadong mareklamo dito sa tindahan. Kasi alam din naman nila yung ugali ko. Ano yun? Posporo nga po. Wala akong mabilhan ng posporo Alam din naman nila mga kasari yung ugali ko na tahimik lang ako, masyado akong seryoso kapag nagtitinda, hindi ako masyadong nakikipagkwentuhan. Magkano pera mo? 20. Ano, yung may ilaw? O yung wala? Wala po ito. Cricket. Magkano po yun? Well, may 8 ka pa. So, ayun nga. Nung nakaraan guys, naghahanap ako sa Pure Gold ng posporo. Hindi ko mahanap-hanap talaga kung saan nakapwesto. Kaya, ayun, wala tayong posporo. Buti na lang bumalik, lighter na lang yung binili. So, ayun nga. Ako kasi guys, masyado ako seryoso sa pagtitinda. Hindi ako masyadong maboka. And alam nyo naman, technique natin yung mga kasari. And sinashare ko din yan sa inyo na huwag masyadong makipagkwentuhan, mag-feeling close sa mga customer natin. Kasi dyan dadating yung kapag super close mo na, ayan, uutangan ka na. At maraming makakapagpapatunay niyan. Kaya, hindi ibig sabihin na huwag kang maging friendly, ganyan. Kasi, mahirap naman yung masyado kang isnabera. Kumbaga, limitahan mo lang yung pakikipag-usap sa kanila. Ganun ba? So, yun lang naman mga kasari ang chika ko sa inyo. Kahit pagoda ang atin yung everyday. Basta kumikita or may benta sa araw-araw. Parang ano? Magkano po sa bote? 14. Ayan guys, inagawa na talaga ako ng alaga ko ng upuan. Kaya ako ay nakatayo na lang. So, ayun lang guys, ang ating topic for today. Kasi minsan, may nagsha-share sa akin, nababasa ko sa comment section,
nai-stress daw sila sa pagpa-pricing kasi bukod sa ang hirap magpresyo, magpalit ng presyo, yung mga customer daw ay masyadong mareklamo. Kaya bigla kong napatapik ngayon at shinare ko yung sitwasyon dito sa sari-sari store na kahit tayo ay palagi ding nagpa-price increase sa mga nagtataasang paninda, hindi ako masyadong stress dito kasi wala masyadong mareklamo. I think depende din talaga sa lugar kung gaano kadami and kung ano yung environment. Kasi may mga place talaga na Hindi ho. 50 pesos. eto nga. Kala ko Hindi. naiabot ko na sa'yo. Isuota ako. So, ayun guys, marami lang mga nagsibilihan and ayun nga, yung sinasabi ko, may mga place na sorry sa bad word, may mga place na yung mga tao is mga balasubas talaga and I think depende po yan sa lugar kasi dito sa lugar namin wala naman masyadong problema, although may mga nasi-share ako minsan na mga bastos din talaga na mga bumibili ng mga kalalakihan na walang galang sa babae. Pero hindi naman katulad ng mas malala sa ibang lugar. Alam nyo yun guys, may mas malala pang nangyayari between customer and tindera sa ibang lugar na mas malala pa minsan nga, nag-aaway pa, nagsusuntukan pa, nagsasampalan, nagsasabunutan. Dito naman wala pa naman dumadating sa point na ganun and hopefully sana wala. So, yun lang po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!